You're there for 7 years. Teka lang, So 2016, 2016 to 2023. Okay, but before that, you already won a gold medal sa Worlds, tama ba? 2019 po. First ko po manalo ng World Championships was 2018 po sa Doha. Sa Florida po yun. Pero parang third place lang po ako nun. And then yung 2019 po, dun po ako nag-medal ng gold. Yes. How does it how does it feel na kasi alam ko ikaw ang first na mag-gold sa World Championship, representing the Philippines in that way and getting that kind of recognition also. At that time po, hindi po ako emotionally connected sa sarili ko. So like, hindi ko alam kung ma-overwhelmed ba ako. Like, alam ko lang nanalo ako. And that's it. Parang ganun. Like, wala pa ako sa ganun ka-deep level ng relationship ko sa sarili ko po. Kasi natutunan ko siya nung pag-uwi ko po dito sa Pilipinas nung 2023. Doon ko siya na-workout po. Pero at that time, parang, nanalo ako. Okay. On to the next. Like, wala talaga siyang feedback and wala siyang feelings na proud ako sa sarili ko. Why do you say that? Why do you think that happened? Maybe because also po parang more on trainings talaga yung focus. We're making results po talaga. And may mga resibo naman din. May receipts naman po. But at the same time, parang at that time then, hindi siya naituturo po nung coach ko kasi more on training. Medyo feeling ko na at that time, I'm just doing gymnastics. Parang ganun na lang. Parang robot ka in a way. Yeah. Ganun po. Nawala na rin nandun pa rin yung passion, pero siguro yung connectedness ko sa sarili ko, wala pa ako dun. Yeah, You know parang what? Sometimes maganda yan. For me, because as an athlete, sometimes I would love to feel nothing and just train. And yung goal mo is just to be the best and be the best you can every single day. Parang Android. You like wake up, bam, machine, ito yung kailangan gawin. But what I'm surprised is when you won, you still didn't feel anything much. Well, happy. Siyempre, happy. Yes, happy kasi but at the same time, parang hindi ko rin alam kung ano nangyari at that moment and time po. O siguro I'm point just of your life happy din? lang. Pero paano po ba? Kasi mas tumatak sa akin yung pagkapanalo ko noong 2016 kaysa noong 2019 po. So, ayun po, parang mas nawala yung yung relationship ko with myself siguro. And syempre siguro, tumatanda po ako and lumalaki po. Parang hinahanap ko din kung anong gusto ko. Hinahanap ko rin kung ano yung para sa sarili ko po. Siguro that time po, maturing po siguro. Part din po siguro. When did you realize na parang nawala yung connection? Was it as soon as you won that gold? After po parang okay, nanalo ako. Like, hindi ako aware. Parang ganun. More on like that. Di ka aware sa nangyayari. Alam mo lang nanalo ka. Pero yung napanalunan ko, hindi ko alam kung gano'n pala siya kabigat. Hindi ko siya naramdaman that time. Baka yung mga kalaban mo, they were like, parang ganun sa'yo. But really, maybe, was it because Olympics was something that you were eyeing out din? Ayun pa po yung isa. Kasi malapit kasi na. pag Olympics. Yeah. Isa din po siyang aspect po siguro kung ba't ganun din yung naramdaman ko. Kasi ayun yung pinaka-inaay ko makasali sa Olympics, manalo sa Olympics. Siguro magkaiba talaga siya ng weight. Yung World Championships and Olympics. Kahit na parehas siya ng difficulty. Kasi mahirap sa World Championships po Kasi
ayun yung trials for Olympics eh. Is it the same yung mga kalaban mo rin? Yung mga nakikita mo sa World Yes Championship? po, I think? kasi ayun na po, dun na po sinasala kung sino yung makakapaglaro sa Olympics eh. Siya po yung mismong qualification for the Olympics. So, nandun na lahat po talaga ng magagaling. Pahirapan talaga pumasok po sa Olympics. But okay, Olympics is 2020, right? Yes, Tokyo Olympics. You just won gold in the Worlds in 2019. Kamusta yun? Was that a magandang buwelo ba for you? I mean, I guess mentality-wise or how you feel about your body? More on na-stress ako that time. Doon talaga ako na-stress. Kasi naiisip ko na yung Olympics. Parang kakagaling ko sa win. Mas madami nag-e-expect sa akin. Pero actually parang hanggang ngayon naman po like nakapokus ako kung ano yung naiisip ko, kung ano yung expectation ko sa sarili ko. Hindi kasi ako like yung expectation ng tao, like hindi ko talaga siya tinitignan. Pero at that time parang ang bigat-bigat po talaga. Yung nung weight nung dinadala ko. Maybe because hindi ko din nakakausap yung sarili ko at that time na mas deeper sa kung ano yung kaya kong gawin ngayon. That time kasi talaga like kakagaling ko sa win, akala ko. Syempre, pag galing mo sa win, hindi naman win agad next eh. Ay, doon ako nahirapan mag-cope up po na hindi ko kasi siguro din natanggap na nanalo pa ako nung World Championships. Parang pinipilit yung trainings ko po. And then that time, nag-iba din ako ng meal plan. Nag-try ako na vegetarian. Tinry ko po siya. Kumusta? Okay siya for 2 to 3. Actually, 1 month okay siya. Nakaka-cleanse siya talaga ng body. Pero hindi siya yung nakasanayan ko po eh. So, Protein ang hinahanap. Bumigay yung bones ko eh. So, kaproblema po doon. And syempre, pandemic po. Mahirap siya talaga eh. Physically and mentally kasi wala kang nakikita ang tao. Then, nakakapag-training naman po kami but limited lang yung transportation. Kailangan nakasasakyan ka talaga. And then, hindi ka pwede masyado lumabas po. So, ayan, naapektuhan din po ako nun. And yung winning ko talaga, feeling ko medyo na-relax ako ng konti. Kasi medyo late ko na siya na na-realize and na naramdaman. Nanalo ako. Siguro parang kaya ko naman siguro sa next competition which is yung Olympics. Naapektuhan ako sa ganong aspect. And since walang mga other competition after nung 2019, kasi by March, nagsara na po eh. That's right. Lahat ng mga gymnasts. Naka-apekto din po yung walang competition sa akin. Kasi po ako yung baga sa sasakyan or sa gas. Diesel ako eh. Like, kailangan may step 1, step 2, step 3 na competition bago ko mas mapainit yung sarili ko sa last competition. So, yun po. Nung nag-Olympics, super frustrated. Hindi ko alam ba't ganun yung nangyari. Again, hindi ako aware po sa ginagawa ko sa sarili ko. And prepared naman na pumunta doon. At the same time, parang hindi ko pa na-embody talaga yung emotional and spiritual ko na connection sa sarili ko po at that time. Hindi kailangang clutch ang panunood. Head on over to Clutch Talks on YouTube, Spotify, and Apple Podcasts for the full episode. Leave a like, comment, and subscribe on Clutch Talk Social na rin para hindi mahuli sa Usapang Clutch.